Aba naman, sasamantalahin ko na. Andito kami yung, ayun o, si Professor Rupert Bernabe. Aba, baka hindi niyo po alam mga kaibon ha. Eto, laging updated to. Nung mga nakaraan pa na yung Zoom meeting nito ha, mismo kay Dirk Van Den Abil. Hindi naman, medyo lang sir. Ito, mayat maya pinapasahan ako nito ng mga updated research, doon ako maasa. Kaya, kung may tatawagin kay Professor, ito dapat tawagin nyo. Kasi, ang nakakatuwa dito, andali ayun, ang nakakatuwa naman dito, meron siyang dinidevelop. Hindi niya sinasabing siguradong mutation, no? Ito yung tinatawag na multicolor. So, iba-iba ang profile natin bilang breeder eh. Etong si Rupert, ang profile nito, mas mas interesado sa mga challenges kung ano ba talaga yung, kumbaga, i-describe niya yung mutation, kung ngayon may dinedevelop sa multicolor. So, pag-aaralan niya, dun siya na-challenge, yun ang profile niya, kumbaga, dun siya pagising sa umaga, isipin niya kagad, yung multicolor ko, nagbabago na ba ng kulay? O nare-retain ba? Kumbaga, lagi siyang, yung may ayun, scientific ang approach niya. Yun na naman ang the best sa kanya. Ito, papakita ko sa inyo yung mga multicolor niya. So, nandito ba, Robert? Oo, yan. Ito, sana, yun na isa, nandito sa dulo. Ayun, yun nasa dulong yun, ha. Yung kasama kasi mga pure green yun eh. Ayun, mamaya sa loob para i-describe naman niya sa atin kung ano yung multicolor at kung ano yung ginagawa niya generation by generation, no. So, proper documentation po 'yan, no. Although marami siya rito, oh. Meron pa rito siyang pure green or ancestral green eh. Nakita kagad natin isang tingin lang pagka medyo nandito nasa dulo. Ayun. Ewan ko makikita niya nandun yun, oh. Oh, ayan, oh. Ganda, di ba? marami pa siya rito. Pero, yung pagbibreed niya, ito si Rupert. Meron pa pala rito. Ang dami pa pala, oh. Oh, ayun. Mas kita dito kasi ewan ko dun. Ito. Ito yung mga, ilang generation na ba to? Yan, yung isa dyan F2 eh. Pero F3 pa lang bro. Kasi yung F4 wala, bumigay eh. Oh, I see. Oh, So, hindi na siya yung tipong gusto magparami. Ang kanyang pagbibreed, kung mapapansin nyo, yung tipong research. Ang research ang dating, yung pagbibreed niya. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko ng gusto yun. Kaya Piraso lang. medyo same frequency kami nito. Hindi ko hapon. Ay naman. Oh, ha? Papaliwanag niya sa atin kung ano yung multicolor. Sa loob na lang ba? Oo, sa loob. Sige. Malamig. Nainitan tayo. Hindi ko pa napapagawa. Again, ang kanyang ginagawa, no, is a continuing study. Ayun naman. Ito, kasi si Rupert, kasi si Professor Rupert. Okay. So, ayun. Pwede mo bang i-describe at bakit na-intriga ka sa multicolor? Ano ba yan? Kasi ganito, Sir Jameson. Nagtataka ako, bakit nakakapagpalabas tayo ng kulay blue yung ibon na mukhang par blue, pero eventually, or as they mature, nagiging green. Bumabalik po sa pagka-green, which is very interesting. So bakit? Ang tanong ko nga palagi sa ibang bakit? Ano yung dahilan nun? Bakit bumabalik sa green? Sabi nga nung ni Dirk, maaring modification. Pero ano yung dahilan pa rin kung modification na tinatawag? Okay. Meron pa rin tanong dun sa ano yung nagmo-modify o ano yung modifier genes para maging blue yung ibon pagkabata pa o tinatawag natin juvenile. Tapos as they mature, may mga naiiwan pa rin mga blue patches sa katawan. Okay. So bakit? Yun ang mga tanong. Yun ang gusto kong, yun ang inaaral ko, yun ang tinutuklas ko kung bakit. Kasi yun ang binigay rin sa aking assignment ni, ng Ornito. Bahala ka dyan, ibon mo yan. Project mo yan. So, yun. Sa ngayon, nasa phase, pa lang ako, tinatawag nating F4. Okay, mabot na sa F4, ha? F4, oo. So, kaya nga, meron kaming ulit ni Dirk, may presentation ulit ako sa kanya by next year, kasi F5 na kung sakali. Okay. Mahabot na yung F5. O pagka F5, medyo may kalinawan na kung ano yung MOI ng ibon o yung tinatawag na inheritance mode. Sa ngayon,
hindi pa ngayon bro, malinaw eh kasi meron ako nakikitang nung una ang inheritance mode niya is dominant. Pero Okay. meron ako napapansin palaging yung lang sa female lang nagmamanifest yung ganung itsura. Mhm. So, may naglalaro na parang sex link ba? So, kailangan kong munang masusi o talagang sabihin nating hihimay-himayin ko pa. Dahil Mhm. napakahirap. Dahil yung mga nakukuha kong mga specimen, alam naman natin na hindi lahat puro. Okay. Kaya yun, madalas kong pinaparis na lang talaga sa mga pure green para lang malinis talaga yung dugo niya. Hindi maging polluted. May tanong ako na itong mga specimen mo, yung iba pang nagsasabing may multicolor din sila. May particular bang pinanggalingan? Kunwari, B1, B2 ba yan? Or what? Oo, meron bro. May specific na talaga, pairing o phenotype. Madalas lumalabas doon sa B1, B2 or green split blue 2, tapos pagpaparis mo sa B1, B2. So maaring meron lang nangyayaring crossing over o kung ano man. So yun ang inaalam natin. Ayun. Mga kaibon babanggitin lang natin yung mga binabanggit niya para makarelate kayo sa mga susunod na vlog, yung crossing over na yan, yung mga alil-alil na yan. Medyo technical lang ng konti, pero yun nga, ito naman, dito naman na-challenge si Rupert. Oo, nakakaano talaga bro. Ang hirap pero kailangan malaman. Mhm. Oo. Sabi nga ng iba through test breeding, di ba? Pero hindi mo malalaman yung sa test breeding lang dahil mangangapa ka. Kung hindi mo alam yung mga scientific term na pinagsasabi ng mga scientists, ang sakit sa ulo po talaga. Sinabi mo Ang pa. sakit sa ulo. Napakasakit po. Kaya po nangangailangan po ako ng tulong palagi. Mag-i-email ako dun sa mga scientists o particular lalo na po dun sa researcher na si Dirk Van den Abil kasi nasa kanya yung mga sagot. Although, hindi naman niya ako na tutulungan din palagi dahil busy yung tao. So, kailangan sariling kayod pa rin. Although, yung may hirap na bagay na, lalo na yung scientific terminology, tatakbo tayo doon sa talaga, sa mga dalubhasa. Hindi na natin abot yun. Yun, tama naman. Tayo lang, kumbaga curious at sabihin nating amateur researcher, di ba? Tama. Kasi napakahirap talagang tuntunin. Mhm. Napakahirap. Anyway, eto, bago natin tapusin to, no, dahil sandali lang naman tayo dito, may pupuntahan pa tayong iba, mga kaibigan, no. Nabanggit ni Rupert yung MOI, tapos sa pure green niya madalas ang kinakasa. So ayun, baka pwede mong ipaliwanag kasi napakalaga po noon. Bakit laging pure green dapat ikakasa pagka may gusto kang i-establish na mode of inheritance? Ayun. Kasi ganito mga sir, mga kapatid sa pag-ibon. Kaya ako pinaparis sa green, kasi yung green na yun, o yung pure green na yun, walang ibang karga yun. So, ang tawag nito, yung multicolor ko, hindi ko alam kung anong mode of inheritance noon. So, para mapabilis, pagka binangga ko sila dun sa pure green, automatic, alam ko na kaagad, o kahit sino, malalaman kaagad, kung ano yung inheritance mode. Kasi, kung yung multicolor na yun, at saka yung pure green na yun, nag-anak ng kamukha ng multicolor, ibig sabihin po kaagad nun, dominant. Ayun! Ganun lang po kasimple. Pero kung hindi po lumabas yung kamukha ng multicolor o kagaya ng kulay niya, maaring recessive po yun. Okay. O kaya, papasok din nga po yung tinatawag nating sex-linked recessive. Kasi kung depende po yun kung ano po yung magiging gender ng ibon. So, yun po ang kahalagahan po talaga ng pure green. Para ma-identify po kaagad natin kung ano ang inheritance mode ng isang ibon. Iyan naman! Yung tinatawag na nating kakaibang itsura. Ayun! Sakto. Dali. Di ba mga kaibon? Para sa akin, ako tatanungin nyo, kung meron kayong budget, hanap kayo, pure green or ancestral green na tinatawag. Dahil, di ba, isa sa mga mission natin, mapalaganap ang color genetics. At pag may kakaibang kulay, di syempre, may-excite ka. Iisipin mo, pwede kayang mutation to. Kung may pure green ka, sinabi ni Professor Rupert, ikasa mo kaagad doon. Kung dominant yun, lalabas kaagad sa anak. O kung hindi man, recessive, di pwede mo kung nagmamadali ka, isang beses mo lang gagawin, huwag masyadong pagbabanggayin yung magkakapatid. Pero nagmamadali ka, sige, pagbanggayin mo na. Pero hindi advisable, sinasabi ko lang. At kung sex link naman yon,
pagka lumabas ka agad yun at puro babae yung yung lumalabas na phenotype, most likely sex link, o di ba? Aabot tayo yung pag nag-vlog na tayo sa dominant and sex link, lalo yung magigets kung bakit napakahalaga ng pure green pag sa ibunan mo. Dahil pag may gusto kang i-develop o may kakaibang mutation, doon mo kagad ibabangga. Ayun naman, bilang pangtapos, hingi tayo ng advice dito kay Professor Rupert. Lalo na sa mga para sa mga baguhan. Ayun. Salamat Sir Jameson sa pagdalaw o pagbisita sa akin dito. Ang mga advice ko lang po, para po sa akin kasi, enjoy nyo lang po yung pagbe-breed. Huwag po masyadong seryoso. Yun naman, agree. Kasi ano lang po tayo, libangan lang po. Huwag po gano'ng ang seryoso dahil pagka sineryoso nyo po masyado, masakit po sa ulo. Yeah! Lalo na po hindi malalaman yung kasagutan. Kaya yun lang po. Enjoy lang po sa pag-aalaga po ng African Lovebird. Ayun, salamat naman. Nakauntahan natin at maraming beses pa. Teka. Ayun. Maraming beses pa. Sa mga susunod, may mga plano kami ni Professor Rupert para lalong makatulong sa pagpapalaganap ng color genetics naman sa buong industriya. Ayun lang po, salamat. Hasta la vista!